Mga tol, eto yung dahilan kung bakit minsan bigla na lang humihina yung motor mo. At oo, baka ganito na rin yung sayo. Tara, sama ka, palit tayo ng clutch lining at belt bago ka pa tumirik sa date mo. Yo mga tropa, welcome back sa vlog. Today, gagawin nating sariwa ulit ang panggilid ng motor namin. Magpapalit tayo ng clutch lining, maglilinis ng panggilid at magpapalit ng belt. Hindi ito tutorial, pero tropa to tropa sharing lang. Baka makatulong sa inyo. Mga lods, aminin nyo, inabot kayo ng taon bago mag-check ng panggilid, tama? Pero sa totoo lang, yung mga simpleng okay pa yan natin, yan yung nagiging bakit ang hina or bakit ang lakas sa gas? Unang nga namin tinanggal ay bell, sunod pulley. Dapat steady ka dito, huwag kakabahan. Hindi ka naman ito iiwan sa ere tulad ng iba. Oh, eto na, pulley naman. Kung gusto mong malaman bakit humihina arangkada ng motor mo, minsan to yung may kasalanan, no? Ayan. Diba? Dahan-dahan natin alisin. Hindi pwedeng brusko dito mga tol. Hindi lahat ng bagay dapat minamadali. Dito nga makikita natin na sira na yung fan belt. Medyo upod na rin at kung titingnan nyo naman, umangat na siya. Mga lods, tingnan nyo to. Ito yung belt na dahilan kung bakit minsan humihina hatak. Nanginginig ang motor. At minsan, bigla ka nalang bibitawan sa gitna ng daan. Promise, pag ganito na itsura ng belt mo, hindi na to belt. Parang tsinelas na ng tatay mo, pilit pa rin ginagamit kahit butas na. Ganyan ang itsura, mga lods. Diyos ko po, inday. Hindi na natapos. Hindi na natapos yung video. Ano ba yun? Ito naman yung gamit naming panlinis ng CVT. Simple lang pero solid to. Tanggal grasa, alikabok, lahat-lahat na. Ito naman yung sikreto para hindi manginig, hindi kumalampag at hindi dumukwang yung CVT mo pag mainit na yung biyahe. Ayan o, high temp grease. Kahit long ride, hindi basta natutunaw. O, ayan naman, torque drive. Kailangan linisin to kasi dito dumudulas yung belt at pulley. Pag sobrang dumi, nagkakaroon ng delay yung buwelo ng motor. Pero hindi natin lilinisin kasi may bago tayo. Kaya papalitan na lang natin kasi may pera na tayo. Kaya kung may pera na kayo, bumili na lang kayo, huwag na kayo maglinis. Ito na nga yung pinaka-satisfying part sa buong CVT maintenance. Yung pagbubukas ng bagong simula. Bagong clutch lining. Tingnan mo naman, fresh na fresh. Hindi tulad ng luma kung halos ayaw na kumapit. Eto, siguradong ready rumatrat. Makapal, malinis, walang gasgas, walang stress. Ganito dapat itsura ng clutch lining pag gusto mo ng kapit na hindi lumalaban. Tingnan mo yung surface, pantay, buo, walang bitak, ang haba ng video. Ito yung magbibigay ng solid na arangkada, yung tipong konting twist mo pa lang ng throttle, sumasabay agad. Kung humihina hatak ng motor mo, minsan hindi makina ang problema, clutch lining lang talaga. Kaya kung matagal mo nang di napapalitan, hindi ko sinasabi na gumastos ka agad, pero check mo na. Baka pudpud na rin yung sayo at kailangan na ng ganitong fresh start. Sobrang haba talaga ng video. Alright, nabuksan na natin. Sunod yan, maglilinis naman tayo. Tara. Tingnan nyo to. Napakakalawang. Parang pinag-ipunan ng 3 taon na alikabok at lumang grasa, diba? Yan ang secret weapon natin, CVT cleaner. Hindi ito basta spray, especially formulated para tanggalin ang grasa at alikabok sa mga pulley at torque drive. Parang power washer, pero para sa motor mo. Tingnan nyo, kada spray niya unti-unting natatanggal yung kalawang. Parang bago ulit, pati yung lumang grasa natanggal. Alam nyo ba na ang torque drive ang nagkokontrol ng smooth na hatak ng CVT? Kapag madumi, kahit bagong belt o clutch lining pa, mahihirapan pa rin ang motor mo na sumabay sa throttle. Tingnan nyo, ang ganda na niya. Kanina parang nagtatampo, ngayon smooth na. Ganito dapat lagi mga lods, malinis, maayos, at ready sa arangkada. Naglalagay na nga pala kami dyan ng grasa. Take note, hindi ito ordinaryong grasa ha. Ito yung kayang tiisin ng init, pressure, at todo gas mo sa daan. Ayan makapal, malapot, pero hindi sobrang lagkit. Dito na nga natin ilalagay sa mismong loob ng torque drive. Hindi naman kailangan sobra. Sapat lang para smooth ang travel ng pulley at belt. Makikita mo agad, bumubuo ng protective layer.
Yan ang dahilan kung bakit kahit mainit, hindi natutunaw at tuloy ang smooth arangkada. Kapag tama ang paglagay, garantisado smooth ang belt at torque drive. Kasi kahit bagong clutch lining o bagong belt, pag walang tamang grease, delayed pa rin hatak. Ngayon may protective coating na, ready sa arangkada. Ganito dapat lagi, smooth, malinis at protected. Kaya kung matagal nyo nang di nilalagyan ng tamang grease, eto na ang sign. Hindi mo kailangan laging palitan lahat ng parts. Eto na nga, i-assemble na namin lahat ng parts. Bagong linis na torque drive na may grasa, stock spring, at clutch lining na bago. At dito nga ay papakitaan kayo ng teknik ng asawa ko. Tingnan nyo naman. Sige, papantayin niya muna yan. O, diba? Papantayin niya muna yan ng tagal. Iipitin niya sa paa. Hindi pa inipit. Take two. O, sinuot niya muna yung tsinelas niya. O, tapos, piniga niya yan. Nung press niya, gusto niya English compress daw tawag doon. Tapos, dyan niya naiipitin sa paa yan. Ayan na yung sakong-sakong bukong-bukong niya. Ano bang tawag dyan? Basta, nakabit niya na yan. Ngayon naman ay mag-unbox tayo ng belt. Bando belt nga pala yung brand name nito, made from Japan. Marami kasing nagsasuggest sa kanya sa comment section na good quality daw to, kaya ito yung binili niya. Tingnan niyo naman yung pagka-solid nito. Makapal, walang bitak, walang himol-mol. Tingnan niyo yung luma, oh. Parang nagkagera, puro crack, halos sumuko na. Tapos ito yung bago, parang sinilang kahapon. Grabe yung difference. Safe versus delikado sa daan. Ang belt ang tumatanggap ng buong power transfer ng motor. Kapag worn out yan, bigla-bigla na lang yan hihinto. Ayaw natin yun, di ba? Lalo na kung may angkas. Gigil na gigil nga pala siya dyan kasi chinecheck niya yung tension ng spring. At susubukan nga niyang isalpak yung bago niyang belt. Mapapakita nga pala niya dyan na goods pa yung spring. Ewan ko nga ba dyan? Bakit enjoy na enjoy mag-push? Napakahaba ng video, ipupush nga lang naman niya. Ako naman, para mas maayos. Diyan nga pala ay naipakita ko na sa inyo na mahirap talaga siyang pigain. Kaya ngayon, ipapakita ko naman sa inyo kung paano ko lilinisin yung ating CVT. Bali, dito nga pala ay gamit natin yung pang-spray natin kanina at nagsimula nga ako, hindi ko alam pero dapat pala dyan magsimula ka muna sa taas pababa. Bali, yan nga pala yung CVT na panglinis na na-order lang din natin sa Shopee. Lahat nga pala ng ginamit natin dito ay galing lang sa Shopee. At kung papansinin nyo nga, ay lahat ng daanan nga pala na itong CVT cleaner na to ay siguradong malinis. Yung mga kulay itim nga pala na yan ay mga dumi galing nga doon sa old na belt natin. Old na belt ha. At dito nga ay naipakita ko nang naisalpak natin lahat. At ito ay papakita ko sa inyo na talagang ayos yung binili natin na. At dito nga pala ay pinakita ko sa inyo ayos na ayos siya. Syempre, yun lang.